Hi everyone! Welcome back on my YouTube channel. Tagal kong hindi nag-upload, no? Sorry. Inconsistent tayo, ewan ko ba? Pero sana na manood kayo ulit, no? Kasi in this video, ang i-feature natin sa video na ito is Expander Cross, which is, ang kulay naman nito is sun-kissed sunrise orange. Basta two-tone siya. So papakita ko sa inyo yung exterior, interior, check na rin natin yung engine, and pakita ko sa inyo kung nasaan ako. So nandito ako sa SM13 Martires. Ayan si Mrs. and yung aking anak. By the way guys, naka 18k down payment lang tong Expander Cross, which is subject for bank approval. Kung gusto nyo, message nyo yung asawa ko. Ilalagay ko yung details niya dito sa video na ito, para message nyo lang siya directly, no? Para may benta kami. Ayun, pisaan natin dito sa interior guys, para maiba yung review kasi lagi nang umpisa sa labas eh. Okay, so dito sa loob, ayan, makikita nyo ito soft leather. Leather ba to? Basta soft padded material siya. May white stitching. Ito naman yung kanyang louver. Dito sa door side may plastic nga lang, pero makita nyo may soft material din dito with stitches. Gaya nito, may accent na aluminum ang color, and chrome door handle. Tapos itong door trims, a carbon look design. Nandito na tong lock, unlock, tapos yung lock ng window. Yung sa auto lang yung window ng driver, while sa iba hindi sila auto pero power windows naman na. So ito lang yung door, itong part na to yung carbon look, while itong material na to is also the same as this. Yeah, maganda to pag nagda-drive ka, yung kunwari napagod ka na mag long drive, sampay mo naman dito, gamit ka naman ng right hand, di ba? Although very important na parehong kamay nasa manibela, if in case lang, di ba? Going down, makita nyo naman dito yung dalawang area ng cup holder. So dito yung bate, ito bagayin to, basahan, di ba? Try nga natin kung kasya tong tumbler. Ito kalaking aqua flask, hindi kasya. May mga blank spaces dito gaya nito. Tapos ito yung controls for the power windows, ay power mirrors, yan, which is power folding na rin. Ito naman yung blank switches na may kasamang button for traction control. Tapos dito sa fuse, and hindi kita sa ilaw. Dito naman yung sa hood, which is papakita ko sa inyo mamaya. Well, pagdating naman dito sa gitna, wag nyo na lang pansinin yun kasi display unit lang to, and hindi rin natin ma-on, so hindi ko sa inyo mapapakita yung anong itsura ng cluster niya pag naka-on. Pero ito yung itsura niya. Manibela, lambot naman, pero mas maganda pa rin may cover, yung mas malambot para maganda yung grip. Pero this is something na enough for me. Maganda siya. Okay, so ito yung horn na may kasamang logo. Tapos sa left part ng manibela, you can see the controls for the system, infotainment system, which is yung volume. Tapos ito siguro yung pag-adjust ng radio station. And this is the options or button for cruise control naman. Tapos equip na rin to ng hands-free Bluetooth, ganyan. So ibig sabihin pwede mo na siyang while you're driving, all you have to do is to press these buttons kung gusto mo i-access yung CarPlay mo and Android Auto, kasi ito equip na to na Android Auto and Apple CarPlay. Ayan, so kunwari gusto mo magbigay ng instruction dun sa phone mo, so kunwari play music, ganyan, mag-play siya. Call my dad or call my mom, di ba? Diyan mo na lang yan. Or ito rin, pwede mo itong gamitin. Ito yung gagamit pag ibababa. Ito naman yung pagtatawag, magdadial. So very very useful to kasi nagagamit ko to sa Mirage. Itong button na to is for lighting siguro dito sa cluster kapag gusto mong baguhin yung feature, yung yung brightness niya. While dito is a speaker. So common dati dito almost so ginawa nila tong glass. Unlike sa Innova, nandito banda yung glass, useful and nagbigay ng mas better visibility. Ito, it's magandang klaseng plastic to, hindi lang yung plastic na may pagka-rough siya naririnig nyo naman, di ba? Dito banda across this area is also the same as this one, which is soft
padded material siya na may stitches design. Yan, tapos ito is nakikita nyo guys, ano siya, carbon finish material siya oh. Yan, sana mas ma-enhance sa editing ko, pakita ko sa inyo. Ayan no. Alright, tapos may dalawang louvers doon din, and nandito yung switch nya for the engine start and stop. Tapos dito is yung aircon control. Yan, similar lang siya sa sa expander. Dito naman guys is yung shift knob, which you can see here yung yung mode. So park, reverse, neutral, drive, second gear, low gear. Pa rin nawawala yung design ng Piano Black Plus, Piano Black color. Handbrake natin dito is electronic with auto hold function. Ayan. At least nakasave siya ng space kasi kung nandito yung handbrake mo, wala tong cup holders dito or malamang nandito yan. Pero sayang din tong space na to. Tapos meron ka pang lagay ng cards dito, di ba? So okay naman din. Maganda rin naman yung pagkaka-layout niya. Nandito naman yung sa cigarette socket or power socket na lang kasi hindi naman lahat nagsisigarilyo. And then ito naman yung socket for the radio. Dito mo ilalagay yung wire mo for the CarPlay and Android Auto. Pag ito yung sa charging, mas malakas yung amperes niya, and ito yata yung sa radio lang, which is normally mababa yung amperes ng ganyan. Hindi talaga matcha-charge yung phone mo ng mabilis. Ito nga, sinasabi ko, it's also space for your thing. Hindi to equipped ng wireless charging capability. Dito naman sa gitna, soft padded gaya ng design na yon, and malalim naman siya. So ito yung kamay ko, straight natin. So nandito siya, malalim din. Tingnan nga natin kung kasya to. Hindi siya masasara totally, pero yung mas mababa ditong konti pwede na, 'di ba? Tapos mayroon siyang area dito. Ang sabi nila pwede ito lagyan ng tissue. Ayan, dito banda, siksik mo lang dyan, hatak ka na lang ng hatak. Ayan, dito naman sa side na to may extrang lagayan, and dito may divider siya, so probably dito cellphone, or dito mas mahabang gamit. Tapos malaki din yung kanyang glove box compartment guys, kaso hindi siya hydraulic type, yung dahan-dahan bumababa, talagang bagsak siya. So I think this is my normal driving position, and bago natin ma-miss, it's telescopic and tilt siya. Ito rin, munti ko na malimutan guys, yung gusto nyo itong makita, ito naman yung access for the headlight, fog lights, and sa wiper, which is merong siya na interval din. Alright, dito sa taas, blanco, walang mirror, wala ring ilaw. And then sa passenger, meron pero wala ding ilaw. So nandito lang nagre-rely kung gusto mo ng ilaw habang gagamit ng mirror gaya ng may makeup, 'di ba? So as you can see, taas naman siya, malaki naman. Kasi di ka naman dito bande. Ito lang yan eh. So yung design ng pintuan na yun, parehas lang naman dito. So let's move at the back. Alright guys, nandito na tayo sa gitna. And what I noticed here is napakalaki ng windows niya guys. Kasi commonly sa mga alam ko sa akin na MPV, meron siya dito divider, diba? Na parang mas nagbibigay na mas maliit na view. Pero this one, ang laki oh. Mas magandang visibility niya. And ayun nga, so ito makikita nyo dito sa gitna, wala masyadong extra feature siya. Aside from, number 1, ito yung itsura ng kanyang blower. Yan, fan lang to guys ang alam ko. Hindi to talaga yung nagbibigay ng lamig. So doon pa rin nanggagaling yung lamig. Papalakasin niya lang, ibuboost lang nito. Correct me if I'm wrong na lang kasi talaga siya yung tinatawag na dual aircon. Sa mga malalaking kotse kasi gaya ng van yun talaga mga dual aircon. Anyway, makikita natin dito. So same design dito sa harap, yung mga pintuan. Tapos ito yung texture ng seats niya, leather type and dark blue. Maganda to guys kasi mas madali niyo makikita yung bagay na hinahanap nyo na napakaliit. For example, earrings nahulog, na misplaced, di ba? Nakikita nyo agad eh. And ang downside lang nito para sa akin yung dumi. Gaya nito guys, kaya makita mo agad may dumi, kaya dapat lagi malinis siya. Ang kagandahan naman kasi sa leather seat, hindi siya kapitin ng dumi. Sabihin, pag may nakita kang wipe mo lang, ganyan. Unlike sa fabric, pag abang tumatagal, bumabaon talaga yung dumi kailangan i-vacuum ayun, so ito yung meron ditong pockets. Same, ito rin, tatlong pockets sa likod ng driver seat. Dito sa passenger walang pocket, pero
Meron namang large pocket dito sa bandang baba. Ito naman yung aking seating position, driving position. And ito yung space na meron sa settings ng upuan ko sa driver seat. Yan. Tapos ito naman yung clearance. Meron din tong cup holders guys, pero hindi ko alam kung paano to ibaba eh. Ano ba to? Tsaka naka-plastic siya eh. Pero ito yung ano niya. Yung cup holder sa gitna. So if in case lang na hindi naman kayo city driving lang, 'di ba? City driving kayo, tapos anak mo, ikaw, misis mo, anak mo, cup holders. 'Yon, ganun ang setup. So, wala na ba ako na miss? Oops. Meron dito charging port which is type C and type B na socket kailangan. Yan, so sa mga naka-iPhone dyan na type C na ang charging cable, pwede dito. Pero hindi mo to magagamit for infotainment system kasi nandun yung access ng infotainment system. Okay, so para ma-access to, sana naririnig nyo pa ako kasi maingay sa mall eh. Yan. Tumble lang naman siya. Itong space dito sa likod hindi ganun kalaki gaya ng nasa harap, kaya malaki ang chance na kapag adult na nakasakay sa likod mas mahirap. Pero okay lang naman, meron din ditong charging port, cup holders. Yan, ito cup holder and another cup holder. So maganda to sa mga bata. Meron ding headrest, hindi ka mapapagod kahit papado. Pag long drive lang talaga hindi siya adult friendly. Ako, height ko lang guys, 5'4". Aliit ko lang eh. Para doon, para dyan, pero masikip pa din. Lalo na kung may gamit ka pa, yan talagang setup mo eh, kung may gamit ka pa sa likod eh. Pero kung wala, pwede mo pa iatras-atras tayo eh. Let's see. Pwede ito iatras eh. Oops, hindi pala pwede iatras guys, ito na yun. So ito lang ang pwede mong iatras, yung ito. Para lang maano, may atras mo ng konti. Okay guys, nandito tayo sa panakalikod. And ito yung makikita nyo, merong false floor dito. Ito. Meron din ditong lagayan. Same here. Siguro nai-imagine ko pa pwede mo lagay dito yung mga ano, kunwari nag-swimming ka, 'di ba? Yung mga nabasang damit. Pwede mo lagay diyan kasi plastic siya eh, hindi siya absorbent pag unlike dito. Hindi mo, kung kasya dito, why not? Pero kung hindi kasya, sa may lalagay, dun na lang. Diba? Yeah, ilapag muna natin. Makikita nyo dito, fall flat naman to. It's just that naka sagad to, kaya hindi natin nasagad yung pag fold nito. Pero pag pinold natin tong dalawa, malaki yung space na pwede na offer nito yung expander. Ito yung latch niya para sa gasoline, ito yung sa hood. Apparently wala siyang access or pindutan para sa pinakalikod na pintuan. May napanood akong vlog na kung saan yung expander nila na nagkaroon na rin ng access dun sa likod gamit lang yung remote. So it's possible. Yung nagaano siya, tailgate assist ba tawag doon? Yan. So this is how the engine looks like. Maliit lang yung battery niya. Ano to? 1SM? Hindi ako sure guys kung 1SM lang to. Pero this engine is a 1.5 liter. Yan. Marami pang ano, neat yung pagkaka-arrange niyan. Dito sa taas yung sa alternator. Nagkaroon kasi ako dati ng old model na kotse na ang alternator nasa pinakailalim, napakahirap baklasin, ang daming mga kailangan tanggalin bago yung pinaka-alternator. So okay yan, di ba? Wala na ako masyado i-discuss sa engine kasi hindi naman ako maano sa engine. Alright guys, so nag voice over na ako kasi napakaingay ng environment sa SM. Ayoko naman na ma-compromise yung audio quality natin. Ayun nga, so dito naman tayo sa exterior guys. As you can see, yung kulay ng unit natin ng Expander Cross is a sunrise orange. Yun yung tawag nila. And napakaganda nung itsura niya. It's a mix of aggressive and elegance.
So, ibig ko sabihin doon, parang kahit sa mo dalhin sa expander cross, mapa city man or mapa provincial driving, magbe-blend yung design niya. Oo nga pala guys, sa naghahanap ng dimension, ang length ni expander cross is 4,595mm with 1,790mm at height na 1,750mm. Meron naman tong 225mm na ground clearance. Pagdating naman sa front face feature ni expander, unang-una makikita yung aggressive T-shape headlamps design ng expander of course, tapos yung DRLs niya na parang naka-cut into bars na naka-slant. Ito yung kanyang fog lamps. At syempre guys, makita nyo sa harapan, existing pa rin yung dynamic shield concept fashion na tinatawag na design ng Mitsubishi. It's not only sa expander cross but across all the Mitsubishi variants. Pagdating naman dito sa likod, makikita nyo yung T-shape design ng taillight and yung emblem ng expander cross and also yung logo ng Mitsubishi sa gitna. So clean concept na siya guys eh. Napapansin ko lang sa mga kotse ngayon, hindi na yun masyadong maraming emblem na nakalagay kung anong variant or what, diba? Mapapansin nyo bandang top left corner ng plate number, merong black object doon which is yung rear camera. Maganda yung design niya, hindi siya mukhang aftermarket installed na iniscrew lang dyan sa ilalim guys. Sa likod pa rin guys, meron tong reflector which is ito yung nakikita nyo ngayon. And then bandang gitna, makikita nyo naman silver color na design para at least hindi dull tingnan yung likuran, di ba? Para naman sa tires and wheels ni expander cross, gumagamit ng 205/55 rim 17, two-tone alloy wheels. And then sa suspension, back person strut with coil spring and stabilizer for the front, while torsion beam naman sa rear suspension ni expander cross. Lastly, para sa brakes, disc type ang front and drum type ang rear. And don't worry kasi equipped na rin ito ng ABS or anti-lock brake system at brake assist. Yun, so marami nagtatanong and nababasa ako sa mga page na kung kaya na expander din sa Baguio. Wherein, yeah, kain-kain nito guys. Hindi naman to ilalabas sa merkado na hindi confident na makakaakit sa lugar na gaya ng Baguio guys eh. Don't worry about it, kahit puno kayo dyan sa likod, walang problema yan. Gusto ko rin tong sasakyan ito. I want to own one for my family, this vehicle. Kasi kung kunwari namamahalan ka sa Innova, masyado malaki sa iyo yung Innova. Gusto mo na MPV pero ayaw mo ng ganong kalaking kaya ng Innova. Ito yung next options mo. You have the Expander, you have the Livina, you have the Rush, Ertiga. Yan. Although kasi yung Innova guys, MPV siya pero hindi na siya ka-level nito. Ibang segment na yon and wala siyang direct competitor eh. Di ko alam kung Okavango is another competitor ng Innova kasi iba rin yung design nun eh, parang may pagka SUV na yan eh. Anyway, kung gusto mo ng MPV style na hindi masyado malaki, kasya sa garahe mo na saktuhan lang, yet elegante, aggressive, balance lang yung design niya, ito yung pinaka the best option na pwede kong i-share sa inyo guys, Expander. Yan. And with that, kung gusto niyo ng expander talaga, kontakin niyo lang yung asawa ko. Yeah, she will help you as long as you have the documents needed. May mga options naman tayo sa monthly. Magagawa niya kayo ng paraan in terms of flexibility of your budget. Kanya, pwede niya kayo bigyan ng computation. Just contact my wife. Ilalagay ko yung numbers niya dito. And yung Facebook page niya. So, let her know na nakita niyo to sa page. Anyway guys, dito ko natatapos itong vlog. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, give this video a thumbs up. And kung bago ka pa lang sa channel ko, mahilig ka sa ganitong type of content, might as well POV driving style, you're on the right channel. Don't forget to subscribe and share this video sa mga friends nyo na naghahanap ng ganitong type of car. Again, this is POVPH. Thanks for watching and tuning in my YouTube channel. Drive safe, ride safe, God bless, and enjoy. Bye bye.